Mapapansin po natin sa larawang iyan na ang tao, mahal ng Diyos ang tao, nabasa natin kanina. Ngunit dahil minamahal naman ng tao ang kasalanan at siya'y may likas na kasalanan, sabi ng po ng Biblia, God is angry with the wicked every day. Mahal niya ang tao. Ngunit dahil sa kasalanang taglay natin at gusto natin ang mga kasalanang iyon, ang Diyos ay napupuot at dapat niyang hatulan ang kasalanan na nananalaytay sa ating pagkatao. And siyempre naman, kasama po tayo doon. Sapagkat ang kasalanan ay di pwedeng ihiwalay sa ating pagkatao, mga minamahal. Anong sinasabi ng Roma 1:18, 6:23? Ang galit ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Ang Diyos po'y galit sa ating mga ginagawang kasalanan. Ang Diyos ay napupuot, palibhas ay siya'y banal na Diyos. Hindi niya nais na tayo po ay magkasala. Gayunpaman, dahil nga po sa ang ating kalikasan ay makasalanan, napupuot talaga ang Diyos sa kasalanan. At dahil minamahal natin ang kasalanan, ang puot ng Diyos ay sumasa atin din. Gayunpaman, talagang mahal niya tayo. At gagawa siya ng paraan upang tayo maabsuelto, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanging kamatayan lamang ang kabayaran ng kasalanan. So hindi po totoo ang sinasabi ng mga relihiyon na upang mabayaran ang iyong mga kasalanan, ikaw ay gumawa ng mabuti. Sinasabi po ng isang kapitbahay, sisimba muna ako upang magbawas ng kasalanan. Walang makapagbabawas ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ay padagdag ng padagdag. Walang kasalanang naibabawas sa atin. Mali po, isang kasinungalingan ang paniwalaan na tayo nakapagbabawas ng kasalanan kapag tayo nagsisimba. Hindi po yun totoo, sapagkat sinabi ng Bible, ang tanging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung gusto mong makabayad sa iyong mga kasalanan, ikaw ay dapat mamatay.